Welcome back sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ang mga ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, you're in the right place. Make sure to hit subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kaso ng Kyrgyzstan national na si Anastasia Solovyeva sa kamay ng kanyang Amerikanong asawa. Bago tayo magsimula, pumunta muna tayo sa bansa kung saan nanggaling ang ating biktima. Ang Kyrgyzstan ay matatagpuan sa Central Asia at halos 83% ng mga tao sa bansa ay mga Muslim. Ito ang pangunahing ruta ng China para ma-export ang kanilang mga pangunahing produkto papunta sa mga ibang bansa sa Central Asia. Ito din ay tinuturing na isa sa mga pangunahing bansa na nakakatanggap ng mga produkto galing China. Para naman sa pananaw ng Estados Unidos, ang Kyrgyzstan ay simbolo ng isang malayang bansa at isang alay. Ginagamit ng United States ang ruta mula Kyrgyzstan papuntang Afghanistan. At sa kwento natin ngayon ay dito ipinanganak ang ating biktima. Marami ang nagsasabi na ang kaso ni Anastasia ay hindi gaanong nabigyan ng pansin dahil isa siyang mail-order bride. Ang mail-order bride ay tawag sa isang babae na makikita sa mga catalog kung saan may kakayahan ang mga lalaki galing sa ibang bansa na mamili ng kanilang magugustuhan na babae. Ayon sa mga dokumento na nakita ko sa internet, nagsimula ang konsepto ng mail-order bride noong 1800 sa Amerika kung saan ang karamihan ng mga kalalakihan ay lumipat sa Old West kung saan limitado o walang mga kababaihan. Sila ay sumusulat sa kanilang mga kaibigan at mga kapamilya para makapaghanap ng mapapangasawa. Isa ding paraan para makahanap sila ng asawa ay magbayad sa mga pahayagan o dyaryo. Kung makahanap sila ng babae ay magpapadala at magpapalitan sila ng kanilang larawan at sa sulat na din mangyayari ang kanilang ligawan. Kapag pumayag sa kasalang babae ay ito ang unang pagkakataon na sila ay magkikita ng personal. Pero ngayong 20th century, nag-iba at marami ng paraan para makahanap ng mapapangasawa. Pero ang mail-order bride ay uso pa din pero sa halip na sa mga dyaryo o pahayagan, ito ay nangyayari na sa internet. Si Anastasia ay pinanganak noong December 24, 1980 sa isang mahirap na lugar sa kapital ng Kyrgyzstan na Bishkek. Siya ang nag-iisa at tanging anak ng mag-asawang music teachers na sina Anatoly at Alevtina. Ayon sa kanyang mga magulang, noong bata pa sa Anastasia, siya ay mahilig sa mga tula at fairy tale. At tila minana rin ni Anastasia ang mga talento sa musika ng kanyang mga magulang dahil napakagaling niya na magpiano. Lumaking magandang dalaga si Anastasia at katulad ng lahat ng tao ay nangangarap siya ng magandang buhay. Sa kanyang magandang itsura at magandang personalidad ay pinangarap niya na maging isang modelo. Ninais din niya na makalabas sa kanilang bansa at makita ang buong mundo. Sa suporta ng kanyang mga magulang ay kinontak nila ang ilang modeling agency at nagsimula din silang tumingin ng mga catalog ng matchmaking. Matalino si Anastasia dahil nakapagtapos siya ng college ng may honors at nagsasalita din siya ng 3 lingwahe. Nagtrabaho siya bilang isang travel agent, music tutor at translator. Pero kahit sa kanyang matagumpay na buhay sa Kyrgyzstan ay hindi nawala sa kanyang isip ang kanyang pangarap na lumabas ng kanilang bansa at mag-explore ng ibang lugar. Suportado siya ng kanyang mga magulang dahil naniniwala sila sa potensyal ng kanilang anak. Kaya noong 17 taong gulang pa lang si Anastasia ay ipinasa nila ang litrato nito sa isang mail-order bride matchmaker noong 1997 para magkaroon ito ng koneksyon o kaya posibleng asawa na galing Amerika. Ayon sa mga magulang nito, isa sa kanilang mga kamag-anak ang sinuwerte sa agency kaya umasa din sila na siswertehin si Anastasia. Hindi nagtagal at nagsimula makatanggap ang agency ng mga emails at mga sulat galing sa mga Amerikano na nagkaroon ng interes kay Anastasia. At isa sa mga ito ay galing sa 37 taong gulang na si Indel Gifford King Jr. na nakatira sa Seattle, Washington. Si Indel ay may magandang buhay sa United States at matatawag na he's living the American dream. Ang kanyang ama ay kilala sa Seattle at sa Pacific West bilang CEO ng isang kumpanya na nangunguna sa industrial design habang ang kanyang ina naman ay isang art professor sa Western Washington University.
Noong 1987, si Indel ay nakukuha ng master's degree sa finance galing sa University of Chicago. Pero ang problema ay matapos siya makakuha ng master's degree, siya ay laging tinatanggal sa kanyang mga pinagtatrabahuhan. Kaya ito nagtulak sa kanya na lumipat sa Ohio para maging isang professor habang nag-aaral siya para makakuha ng PhD. Noong 1990, nagdesisyon si Indel na mag-post ng ads sa isang telebisyon para makahikayat ng estudyante na Russian para bigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa Amerika. Noong 1993, siya ay nakikipagpalitan ng sulat sa isang 18 taong gulang na si Ekaterina Kasakova na mula sa Siberia, Russia. Noong September ng parehong taon ay nakarating si Ekaterina sa Ohio para mag-aral. Pero makalipas ang isang araw ay nagpakasal si Indel at si Ekaterina dahil di umano ay sinabi ni Indel sa kanya na ang tanging paraan para maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at para makatira sa Estados Unidos ay dapat makasal silang dalawa. Tinakot siya nito na kapag hindi sila nagpakasal ay huhulihin siya ng mga otoridad at ipapatibort ito. Kaya walang nagawa si Ekaterina kundi magpakasal. Ayon sa kanya, matapos ang kasal, nagpatuloy siya mag-aral at naging dentista siya habang si Indel naman ay nagpatuloy sa pagkuha ng PhD. Pero matapos ang isang taon ay tumigil mag-aral si Indel at hindi din ito nakakuha ng bagong kontrata para makapagturo sa college. Kinuha din ng bangko ang kanyang sasakyan dahil sa hindi ito nagbabayad. Nag-divorce ang dalawa noong 1997 at binigyan si Ekaterina ng korte ng restraining order laban kay Indel. Ayon sa kanya, binantaan siya nito na papatayin siya dahil para kay Indel ay ginamit lang siya ni Ekaterina para makakuha ng citizenship. Isang masalimuot na divorce ang nangyari kaya lumipat at bumalik si Indel sa Seattle at nagtayo ito ng isang investment company pero hindi ito naging matagumpay. Ang kanyang problema sa pera ay hindi naging hadlang kay Indel para maghanap ulit ito ng mapapangasawa sa isang international mail order bride agency. At dito na nagkakilala si Indel at Anastasia. Nagpalitan ng mga sulat ang dalawa pero para kay Anastasia ay parang kaibigan lamang si Indel. Si Anastasia ay napakaganda, may berdeng mga mata at malamodel na katawan. Samantalang si Indel naman ay isang lalaki na tumitimbang ng halos 120 kilos at halos pakalbo na. Binabanggit ko ang mga ito dahil ayon sa mga katrabaho ni Indel ay pinagyayabang nito na kaya pa rin niya na makakuha ng magandang babae. Ayon sa isa sa kanyang mga katrabaho, isa sa mga pangarap ni Indel ay makakuha ng isang Russian na asawa, may blonde na buhok at maging sunod-sunuran sa kanya. Matapos ma-finalize ang divorce ni Indel at Ekaterina Kasakova noong December 1997, lumipad siya papuntang Kyrgyzstan. Nakipagkita si Indel kay Anastasia at sa kanyang mga magulang. Pinakilala at pinresenta ni Indel ang kanyang sarili sa ama ni Anastasia bilang isang matagumpay na businessman. At humanga naman ang ina nito kay Indel dahil sa interes na ibinigay nito sa classical music at sa importansya ng edukasyon. Pero ibinahagi ng mga magulang ni Anastasia ang kanilang alalahanin tungkol sa pangangatawan at pagiging diborsyado nito. Sinabi ni Indel sa kanila na ang una niyang asawa ay iniwan siya nang wala man lang pasabi at ipinangako nito na bibigyan niya ng magarbo at maginhawang buhay ang kanilang anak. Sinabi din niya na pag-aaralin niya si Anastasia at sisiguraduhin nito na makakamtan nito ang American Dream. Nadala ng mga magagandang pangako ang dalaga at noong 1998 lumipad siya papuntang Amerika. At makalipas lamang ang isang buwan, noong April 30, 1998, ang 37 taong gulang na si Indel at 18 taong gulang na si Anastasia ay nagpakasal sa isang courthouse. Pero ang honeymoon stage ng dalawa ay mabilis na natapos. Nagsama ang dalawa sa iisang bubong at dito na napagtanto ni Anastasia na nagsinungaling sa kanya si Indel. Ang pasabi nito na isa siyang successful businessman at bibigyan siya ng komportableng buhay ay hindi totoo. Dito na lumabas ang pagiging controlling ni Indel kay Anastasia. Isa sa mga articles na nabasa ko galing LA Times, gusto ni Indel na malaman ang bawat kilos ng kanyang asawa. Gusto nitong malaman ang lugar at oras kung kailan siya uuwi. Malimit ding mag-away ang dalawa at ayon kay Anastasia ay hindi siya pinapayagan ni Indel na kumuha ng driver's license. Pinipilit din ito na magkaroon sila ng sariling anak. Kalaunan ay nag-enroll si Anastasia sa University of Washington at habang nag-aaral ay nagtatrabaho din ito bilang isang waitress sa isang restaurant. Nag-aaway sila dahil malimit na kuhanin ni Indel ang sinasahod ni Anastasia.
Ayon din sa mga kaibigan nito sa kanyang eskwelahan, malimit itong magbasa ng mga libro tungkol sa how to save marriage pero walang nagbabago sa kanilang sitwasyon. 2 taon matapos silang makasal noong December 2000, lalo pang lumala ang kanilang away mag-asawa. Nadiskubre ni Anastasia na naghahanap na pala si Indel ng bagong mapapangasawa sa mail order bride website. Ayon naman sa isang article mula LA Times ay nagsimula na din na makipag-date sa ibang mga lalaki si Anastasia. Lahat ng kanilang problemang mag-asawa ay isinusulat nito sa kanyang diary, pati lahat ng pagkakamali na ginagawa ni Indel. Binanggit ito sa kanyang diary na binabantaan siya ni Indel na papatayin siya nito at nakatala din dito na pinipilit siya nito na makipagtalik sa kanya at pinagbabawalan siya na makipag-usap sa isang therapist o counselor. Nagkaroon ng depresyon si Anastasia at ayon sa sinumpaang salaysay ng isa sa kanyang mga katrabaho ay malimit siyang makakita ng mga pasa sa katawan nito. Meron ding isang beses nakakita siya ng isang sugat sa pulso nito na kutob niya ay nagtangka ito na magpakamatay. Noong August 2000, nagdesisyon si Anastasia na bumalik sa Kyrgyzstan upang bisitahin ang kanyang mga magulang at lumayo pansamantala kay Indel. Dito niya ibinahagi sa kanyang mga magulang ang pisikal at sexual na pang-aabuso ng asawa sa kanya. Sa suporta ng kanyang mga magulang, determinado siya na bumalik sa Estados Unidos at makapag-divorce kay Indel. Nasa plano din niya na kumuha ng permanent residency pagdating niya sa United States upang makapagpatuloy siya sa kanyang buhay. Para sa mga hindi pamilyar, ang permanent resident card ay magbibigay sa iyo ng karapatan para legal kang manirahan o magtrabaho sa Estados Unidos. Habang nasa Kyrgyzstan si Anastasia, nagdesisyon si Indel na iparenta ang isa sa mga kwarto sa kanilang bahay sa isang sex offender na si Daniel K. Larson. Sa parehong buwan ay natanggal sa trabaho si Indel at nahuli din ito na nagnanakaw sa isang grocery store. Ang kanyang ninakaw ay 2 piraso ng saging at 12 soft drinks. Ayon sa report ng mga pulisya, sinabi ni Indel na wala siyang pera dahil ang kanyang asawa ay dinivorce siya. Pero hindi ito totoo dahil hindi pa nakakauwi ng Estados Unidos si Anastasia at hindi pa nito na ipapasa ang mga divorce papers. Ang talagang nangyari ay si Indel ang nagpasa at nag-file ng divorce papers habang nasa Kyrgyzstan si Anastasia. Ayon sa abogado nito, gusto nang hiwalayan ni Indel si Anastasia dahil hindi niya alam kung nasaan ang kanyang asawa. Matapos siya mag-file ng divorce noong August, sinundan niya si Anastasia sa Kyrgyzstan noong September 18, 2000. Nakausap niya ang mga magulang ni Anastasia at sinabi nito na umaasa siya na maaayos pa nilang mag-asawa ang kanilang relasyon. Humingi din siya ng tawad sa kanyang asawa at 4 na araw matapos makarating ni Indel sa Kyrgyzstan ay sabay silang bumalik sa United States. Sumakay ang mag-asawa sa bus papunta sa kanilang tahanan sa Seattle at ito na ang huling araw na makikita na buhay si Anastasia. Nag-alala mga magulang ni Anastasia sa Kyrgyzstan dahil ang anak nila na malimit na makipag-usap sa kanila gamit ang emails ay hindi nila makontak ng ilang araw na. Kahit ang mga katrabaho niya sa restaurant ay nag-aalala din dahil hindi din ito pumapasok. Maging ang kaibigan niya sa eskwelahan ay hindi din nakakatanggap ng tawag o text mula sa kanya kaya kinontak nila agad ang mga pulis. Kinontak agad ang mga pulis si Indel pero sinabi nito na iniwan niya sa Moscow ang asawa. Nagiba ang kanyang salaysay nang kinumpronta siya ng mga pulis sa record ng flight na magkasama sila sa eroplano papuntang Estados Unidos. Pinresenta din nila ang record ng customs na nakarating silang dalawa sa airport ng Seattle. Pero mariin itong tumanggi na may kinalaman siya sa pagkawala ng asawa. At dahil sa walang malakas na ebidensya ang mga pulis, walang aresto na nangyari. Minetsaga ng mga investigador ang mga kilos ni Indel at napansin nila na labas-pasok ito sa kulungan dahil malimit itong dalawin ng kanyang dating tenant ni si Daniel K. Larson. Kung matatandaan mo, si Daniel ay ang rumenta sa isa sa mga kwarto sa bahay ni Indel. Nakulong ulit siya dahil tinangka nitong pagsamantalahan ang isang 16 na taong gulang na teenager sa isang banyo ng isang mall. Dahil sa suspetsa, in-interview nila si Daniel at dito na nagsalita at umamin si Daniel na alam niya kung nasaan si Anastasia. Ayon sa kanya, ang plano ay pag dumating na sina Anastasia at Indel galing airport ay yayayain ni Indel ang asawa papuntang garahe. Hahalikan nito ang asawa at pag niyakap na nito si Anastasia ay ito na ang signal para sa kanya na sumulpot sa likod ni Anastasia at sakali nito.
Inamin niya na ang ginamit niya sa pananakal ay isang necktie. Nang wala nang malay si Anastasia ay pumatong si Indel sa katawan nito at hinigpitan ang pagkakasakal para masigurado na wala na talaga itong buhay. Pagkatapos masigurado na patay na ito, ay hinubaran nila si Anastasia, pinutol ang mahaba nitong buhok at dinala nila ang katawan nito sa isang Indian reservation na lugar. At noong December 2000, dinala ni Daniel ang mga investigador kung saan nakalibing ang katawan ni Anastasia. Sa paglilito sa korte, sinabi ni Daniel na nakiusap at hiningi ni Indel ang kanyang tulong sa pagpatay kay Anastasia dahil ayaw nitong dumaan na naman sa isang napakamahal na proseso ng divorce. Katulad ng una nitong divorce na gumastos siya ng $55,000 o 3.1 million pesos. Hinatulan si Indel ng 38 taon sa kulungan habang si Daniel naman ay makukulong ng 20 taon.